ako hanggang Batangas. Yo, what's up mga lods? You heard it right. Tayo po ay mag-ride sa Batangas. Well, basically papunta sa amin to. Ilang beses ko itong nagawa. Una, syempre solo ride ko. Pangalawa, kasama ko si Sir Dennis. Shoutout sa'yo. Ngayon, same route, same destination. Pero sana ang gagawin ko sana ngayon ay one shot lang. Ibig sabihin, balikan. Ay. Kung nagkataon, ito ang kauna-unahan kong pinaka long ride. Kasi estimated ko yung papunta pa lang sa amin nasa 70 kilometers na yun kaya pabalik pa. Tingnan natin. Ayun, pwedeng ko lang, no? Ano-ano nga ba yung pwedeng mangyari sa long ride? Una, huwag naman sana, no? Huwag sana tayong masiraan. Pangalawa, huwag sana umulan. Kagabi, ang lakas ng ulan sa Maynila mga lods. Sabi ko na pa naman, sige, buhos mo ng lahat para pa nag-ride ako ngayon, wala nang ulan. Kaso pag check ko doon sa cellphone ko sa mga weather forecast, medyo cloudy hanggang thunderstorm yung mga nakalagay. Sabi ko, huwag naman sana. Ay. Kailangan kasi matapos natin to at matuloy natin to at magawa. Kasi magpapasokan na ulit. Hindi na naman tayo makakapag-ride ng madalas. Matitenga na naman tayo. Kaya it's now or never. May takbuhan natin ngayon ay mga chill pa rin. Bawal malaspag kasi mahirap na. Pangatlo, sana hindi mangyari eh yung pulikatin tayo sa makad yung binti. Kung maalala ninyo, sabi ko nung nakaraan nagkakaroon ako ng limit tuloy. Sa pagdating ng 60 kilometers, may nararamdaman ako sa binti ko. Kuha kasi ng kulang tayo sa ensayo ng mga panahon na yun. Siguro kasama na rin itong setup ng bike natin na napakataas nung fork natin palagi. Yun nga, yung ating fork na suspension na medyo dagdag sa bigat ng ating bike. So ito,
Masasabi ko tong part pa rin to ng review natin ng ating setup na rigid fork. Kung anong pinagkaiba sa long ride. Doon may mga nasabi na ako mga pointers na yun nga, dahil sa nabawasan yung shock absorber natin, naramdaman ko minsan nangingimay o namamanhid yung ating mga kamay. Pero salit lang, siguro kailangan ko na talaga masanay. Nga pala mga lods, bumili nga pala ako ng sapatos na pang bike. Yung mukha siyang ano, mukha siyang may cleats, pero wala talaga. Pero palang ganon. Mga lods ano, hindi mo talaga ako marunong mag-glitch pa. At parang ayoko pa muna subukan sa ngayon. Kasi alanganin eh. Nag-aalangan ako sa mga nakakasabay ko sa dadaanan. At walang time mag-practice. Eh sakto, itong sapatos na ginagamit ko dito sa pagbabike, medyo malapit na rin sa finish line. Kaya bumili ako ng bike shoes. Eksakto may nakita ako yung parang yun nga, pang bike na ano, parang mukhang may cleats pero wala laman talaga. Kasi ang problema, dapat magagamit kayo ngayon. Ang problema, yung rider na mag-deliver mismo, umagat hapon ako nag-aantay sa kanya, hindi dineliver ng maayos. Eh, hindi ko tuloy nakuha, sayang. Matetest din sa atin ngayon sa araw na to, sa long run yung sapatos. Pero wala eh, next time na lang at tayo magagawa doon. O paano, kita-kits tayo doon. Yun mga lods, nasa Alabang tayo. So 5:70 na ng umaga. Nag-ride out tayo kanina mga 3:39 ng umaga. The usual kasi pag alas 4 ako nag-ride out galing Maynila. Pagdating ko dito medyo maliwaliwanag na, alas 6. Medyo madilim-dilim pa. Kaya tayo na maaga nag-ride out para maaga tayo makabalik, makapunta ron. At maaga rin makabalik. Nakakasabay tayo mga siklista. Kanina ako lang mag-isa. Tawag sa Lacson, isko. Hindi mo na advisable na umalis ng o dumaan ng madaling araw. Traffic din ang konti. Paano? Laki ng mga sakyan. Sabay-sabay yung bus tsaka yung truck. Minado ko, hindi kinabahan ako syempre. Pero golden rule mga dogs. Nagbabike ka man, nagsakyan ka man, nagmamotor, pagaling sa kalsada, huwag na huwag magpapanik basta-basta. Pero pag nagpahalit ka, yari. Focus na sa daanan. Ganun palagi.
pala, side trip tayo mamaya dito doon sa sarap mag-bike south. Dati sarap mag-bike south. Wala lang, gusto ko lang magpa-picture. Medyo nabigla rin talaga tayo lahat no? Sa mga nakakilala kay Sir Ian Howe, sa mga nakasubaybay mula sa pagbukas ng kanyang shop o extension ng kanyang shop dito sa South, sa mga lahat na nakasaksi nun, no? Pare-pare sa inyo nararamdaman, nakapanginayang. Pero lahat, yun talaga eh. May plano ang Panginoon para sa sarili. Mahalaga, mayroon pa siyang isang shop, pinaka-original sa may Mindanao Avenue, kung saan tayo palagi nagagawin. Ito kasi mapupuntahan lang natin to kapag uuwi tayo ng Batangas. Medyo alanganin din kasi. Tignan mo, yung unang punta ko sa shop niya, muntik pa ako lumampas. Kasi talaga di mo siya makikita unless talagang kasadyain mo siya. Talagang wala kang makikita, di mo talaga siya basta makikita. Tapos paahon pa siya. Ayun, eto na oh. Selfie lang tayo sa ano, tapos sipat na ulit. Yun mga lords, ngayon tayo sa may harapan ng dating sarap magbike south ni Sir Ian Howe. Ayan na siya ngayon, wala na. So ang daming memories nito. Wala, ganoon talaga eh. So abangan na lang natin kung saan maililipat yung bagong shop ni Sir, no? So again, Sir Ian, shoutout sa'yo, support pa rin sa inyo. Okay, ayos. Yan. So yun again, Sir Ian, shoutout sa'yo, support pa rin kami sa'yo kahit anong mangyari, lahat kami makakapot-pot. Let's go. Approaching San Pedro, Laguna. Bro, medyo mabilis tayo ngayon ah. Sabi ko kanina, sana before 6 AM nasa San Pedro tayo. 5:40 na, maaga-aga pa rin. Yun, eto na, City of Santa Rosa. Nice one. Yun, so part 5 na ito ng ano, Santa Rosa. Time check 6:24 na ng umaga. Hindi ko lang kung parang napakabilis ko ba o ano, pero bahala na. Yo, what's up mga los? Ito na pala oh, Kabuyaw City na pala tayo pre. 6:27 pa lang.
ulam pero parang bilis natin. Dalawang oras parang tayo bumapadyak. Kalo ka. Yo, 7 diba? Dapat 6:53. Dito tayo sa loob ng Batino. Aga natin, ang bilis. Yun, so kakapasok lang natin ng mismong arko ng Calamba Village to eh, na private road. Yun, konting-konti na lang, malapit na tayo mga lods. Makakatuwa naman. Ay sorry. Excuse me po. So loming-lomi na ako. Sarap dito. Halos solo mo lang yung daan mga lods. So, kakaunti lang dumadaan dito. Dito ka mag-aral mag-motor. Nag-aaral ka pa lang at siguro magmaneho. Yun lang, 9%. Kayang kaya. Ayan na mga lods, parang kibunggo na. Konti na, lamihan na. 7:37 na. Medyo tumagal tayo, kamahon ko. Mahaba kasi. Ayaw natin bumira, baka tayo malasapak na maaga. Eto na, it's Lomi time. Woohoo! Saktong na alas 8. Nandito na ako sa Milomihan. Taas. Ooh, you looking for this? Boom. You looking for this? Good morning. Tara, kain. Yun, walang kupas, sarap pa rin. Kain mga lods. Napakaganda talaga dito. Tanaw si William Makiling, kaso takip naman ng ulap.
Uy. Ah. Ito pa pupunta mga to sa mga ano. Okay. Kaliwa. Thank you. Nagaraan na tayo. Pwede daw palalaan lang yung isa. Yeah. Kasi mataas pa yan eh, oh. Ay, bakit mo na yun? Sabi ko, may sila. Okay. Ay, grabe. So yun pala yung sagot. Kasi nung mga nakaraan loads, nung umuwi kami dito, dumadaan na yung mga gayang kalaking truck. Barado, barado. Yun na nga. Tumada na pala yung mga truck na ganun kalaki dito. Grabe. Ayan o. Uy. Pato yan, bago ako sa daanan. Pero tama naman yung dinaanan ko, diba? Yikes. Ito yung aahawanin ko mamaya. Teka. May iba na pala yung itsura ng daan doon. Okay. Okay, gets. Akala ko mali ako ng daan. Pinutol na pala yung mga punong malalaki doon, kaya para sa bumiwanag na. Ito na tayo. Touchdown. Yeah. Kaya Sumunang Trail. Ito, meron kami. Pinakayari.
Yun. Makikiraan. Hi kuya. Ah! Only me. Yo. So time check mga lods. It's 11:57. Yung usapang alas 10, ayun. Napasarap ng kwentuhan sa mga kuya at sa inay. Ayan. Alas 12 ang alis. Pero okay lang. Tara, check ko nga muna. Okay. Dito mga lods, oh. Sa amin ka. Nakakabot ko dyan. Ito mga lods, oh. Dito ko dumadaan eh. Nagulat ako. Nakalbo na. Kasi ito, kung dalawang gilid, ano yan eh. Matataas kalahit, parang ganito, oh. Isang diretsong pa ganun. Tapos yung sa ito, nakita mo yung awan na mataas na yan. Yan yung parang ano eh, sobrang mapuno. Madilim. Nagulat ako kanina pagbaba ko. Aba, bilang maliwanag, sabi ko patay. Sabi ko parang mali na naman ang aking dinaanan. Pero hindi pala. Ayan yung mga truck kanina. So yun, mga 7 ahon siguro na medyo ilan matindi, ilan banayad. Yun lang naman na mahirap eh. After that, lahat ng inahon kanina aanihin natin. Teka, buwelo.
Manila. I'm coming home. Nasa National Road na tayo ulit. Checkpoint Mall. Uy, palabas na tayo ng San Pedro. Ayan yung manok. Yo. Star Mall, alam pa nga tayo mga lods. Ito na mga lods, nakapasok tayo ulit sa ano, East Service Road. Ah. Grabe traffic dito sa Service Road. Time check 3:27 na ng hapon. Kanina pa ako nakipagpatendero dito. Grabe tagal dun. Grabe sa may ano, pagpasok ng E-Service Road pala, E-Service Road palabas ang sukat tsaka bigutan. Pero nakita yung traffic na yan, oh. Dahil yan doon, haba niyan hanggang mamaya sila dyan. Grabe. Sumampan na nga ako sa may ano, bangketa. Naglakad na rin ako kanina, sinakay ko na yung bike. Wala eh, hirap padyakan. Yun mga lods, kalalabas lang natin ng Taguig. Tuloy na lang Manila. Tuloy na lang, tungkol dyan na ako. Yung mga load, dapat na pala ako. So ito, nasa Buendia na tayo, no? Pauwi na tayo mga loads. So please like, share, comment, and syempre subscribe na sa channel ko kung bago lang kayo dito. Maraming salamat sa mga nanood, sa mga sumama. Ayos. See you next vlog. Success tayo.